Genesis chapter 21. At dumalaw ang Panginoon kay Sara, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaac ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang ipinanganak ni Sara. At tinuli ni Abraham si Isaac nang magkaroon ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya'y ipanganak si Isaac na kanyang anak. At sinabi ni Sara, "Pinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa." At sinabi niya, "Sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng anak, sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan." At lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaac. At nakita ni Sara ang anak ni Agar na taga-Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaac." At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat na sabihin sa iyo ni Sara ay makinig ka sa kanyang tinig, sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. At ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa, sapagkat siya'y anak mo." At nagbagong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar, na ipinatong sa kanyang balikat at ang bata at siya'y pinapagpaalam, at siya'y nagpaalam at naggala sa ilang ng Beersheba. At naubos ang tubig sa bangang balat, at kaniyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa bababang punong kahoy. At yumaon at naupo sa tapat niya na ang layo ay isang hilagpos ng pana, sapagkat sinabi niya, "Huwag kong makita ang kamatayan ng bata." At naupo sa tapat at naghihiyaw at umiyak. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata. At tinawag ng anghel ng Diyos si Agar mula sa langit, at sa kanya'y sinabi, "Naano ka, Agar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kinalalagyan. Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya'y gagawin kong isang bansang malaki." At idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, at pinainom ang bata. At ang Diyos ay sumabata, at siya'y lumaki, at tumahan sa ilang, at naging mamamana. At nanahan siya sa ilang ng Paran, at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. At nangyari ng panahong yaon na si Abimelech at si Phicol, na kapitan ng kaniyang hukbo, ay nagsalita kay Abraham na nagsasabi, "Sumasa iyo ang Diyos sa lahat mong ginagawa. Ngayon nga'y ipanumpa mo sa akin dito alang-alang sa Diyos na di ka maglililo sa akin kahit sa aking anak, kahit sa anak ng aking anak, kundi ayon sa kagandahang loob na ipinakita ko sa iyo ay gayon ang gagawin mo sa akin at sa lupaing iyong pinakipamayanan." At sinabi ni Abraham, "Susumpa ako." At pinagwikaan ni Abraham si Abimelech dahil sa isang balon ng tubig na marahas na inalis sa kanya ng mga bataan ni Abimelech.
At sinabi ni Abimelech, "Aywan kung sinong gumawa ng bagay na ito, na di mo man sinabi sa akin at hindi ko man nabalitaan kundi ngayon." At kumuha si Abraham ng mga tupa at mga baka at ibinigay kay Abimelech at gumawa silang dalawa ng isang tipan. At ibinukod ni Abraham ang 7 korderong babae sa kawan. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Anong kahulugan nitong 7 korderong babae na iyong ibinukod?" At kanyang sinabi, "Itong 7 korderong babae ay iyong kukunin sa aking kamay upang sa akin ay maging patotoo na hinukay ko ang balong ito." Kaya tinawag niya ang dakong yaong Beersheba sapagkat doon sila kapwa nanumpa. Sa gayoy gumawa sila ng isang tipan sa Beersheba at nagtindig si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang hukbo at nagsibalik sa lupain ng mga Filisteo. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beersheba at sinambitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. At maraming araw na nakipamayan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo. Chapter 22. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, "Abraham," at sinabi niya, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moraya at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo." At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang 2 araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, "Maghintay kayo rito 10 ng asno, at ako at ang bata ay paruroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo." At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. At dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama na sinabi, "Ama ko," at kanyang sinabi, "Narito ako, anak ko." At sinabi, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin?" At sinabi ni Abraham, "Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Anupat sila'y kapwa yumaong magkasama." At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac, na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, "Abraham, Abraham," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sa kanya'y sinabi, "Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak." At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa, at siyang inahandog na handog na susunugin na inihalili sa kanyang anak.
At pinanganla ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sa gayoy nagbalik si Abraham sa kanyang mga alila, at nagsitindig at sama-samang nagsiparoon sa Beersheba, at tumahan si Abraham sa Beersheba. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, narito si Milcah rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Huz ang kanyang panganay, at si Buz na kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlap, at si Bituel. At naging anak ni Bituel si Rebeka. Ang 8 ito ay naging anak ni Milcah kay Nakor na kapatid ni Abraham. At pinanganak din naman ng kanyang babae na tinatawag na Reuma si Teba, at si Gaham, at si Taas, at si Maaka. Chapter 23. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon na buhay si Sarah. At namatay si Sarah sa Kiryat Harba na siyang Hebron, sa lupain ng Kanaan, at naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay, at nagsalita sa mga anak ni Het na sinasabi, ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo upang aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin. At ang mga anak ni Het ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at yumukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Het. At nakiusap sa kanila na sinasabi, kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin, ay dinggin ninyo ako at pamagitanan ninyo ako kay Epron na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yungib ng Makpela na kanyang inaari na nasa hangganan ng kanyang parang. Sa tapat na halaga ay bigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Si Epron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Het, at sumagot si Epron sa Heteo kay Abraham, sa harap ng mga anak ni Het na naririnig ng lahat na pumapasok sa pintuan ng bayan, na sinasabi, hindi, Panginoon ko, dinggin mo ako. Ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yungib na naroroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay binigay ko sa iyo, ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham ay yumukod sa harapan ng bayan ng lupain, at nagsalita kay Epron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, maanong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang. Tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Epron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako. Isang putol ng lupa na ang halagay 400 siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo. Ibilibing mo nga ang iyong patay.
At dininig ni Abraham si Efron, at tinimbang ni Abraham kay Efron ang salaping sinabi, sa harap ng mga anak ni Het, 400 siklong pilak na karaniwang salapi ng mga mangangalakal. Kaya't ang parang ni Efron na nasa Macpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon, at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon, na ang nasa buong hangganan yaon sa palibot ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Het, sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kaniyang bayan. At pagkatapos nito ay nilibing ni Abraham si Sara na kanyang asawa sa yungib na parang sa Macpela sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na naroroon ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan niya. Chapter 24. At si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon, at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay, na namamahala sa lahat niyang tinatangkilik. Ipinamamanhik ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananeo na siyang aking pinakikitahanan. Kung ikaw ay paruroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac, at sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? At sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita at sa akin ay sumumpa na nagsasabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon at yumaon, nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon at tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nacor. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balon ng tubig ng dakong palubog na ang araw. Nakapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. At sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhik ko sa iyong pagkaluban mo ako ng mabuting kapalaran ngayon, at ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoong kay Abraham. Narito, ako'y nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig, at ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. At mangyari nga na ang dalagang aking pagsabihan, ibaba mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya'y magsabi, uminom ka at paiinumin ko pati ang iyong mga kamelyo, maging siya iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. At sa ganito ay malalaman kong nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. At nangyari na bago natapos ang pananalita niya ay narito si Rebecca, na ipinanganak kay Bethuel na anak ni Milca, na asawa ni Nacor na kapatid ni Abraham, na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinuno
at pinuno ang kanyang banga at umahon. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinabi, "Makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga." At sinabi niya, "Uminom ka, Panginoon ko." At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos ng kaniyang mapainom ay sinabi, "Iiigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat." At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamelyo. At siya'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. At sinabi, "Kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo. May lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan?" At sinabi niya sa kanya, "Anak ako ni Bethuel na anak ni Milcah, na ipinanganak niya kay Nahor." Sinabi rin niya sa kanya, "Mayroon din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan." At lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. At siya'y nagsabi, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na hindi inalayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon. Tungkol sa akin ay pinapnugutan ako ng Panginoon sa daan hanggang sa bahay ng mga kapatid ng aking Panginoon." At tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kaniyang ina ang ayon sa mga salitang ito. At mayroon si Rebeka na isang kapatid na nagngangalang Laban, at tinakbo ni Laban ang lalaki sa labas, sa bukal. At nangyari, pagkakita ng singsing at ng mga pulsera sa mga kamay ng kanyang kapatid, at pagkarinig ng mga salita ni Rebeka na kanyang kapatid na sinasabi, gayon sinalita sa akin ng lalaki na naparoon siya sa lalaki, at narito, ito'y nakatayo sa siping ng mga kamelyo sa bukal. At sinabi niya, "Pumasok ka, pinagpala ng Panginoon. Bakit ka nakatayo sa labas? Sapagkat inihanda ko ang bahay at ang dako ng mga kamelyo." At pumasok ang lalaki sa bahay at kinalagan ang mga kamelyo at binigyan ni Laban ng dayami at pagkain ang mga kamelyo at ng tubig upang ipaghugas ng kanyang mga paa at ng mga paa ng mga taong kasama niya. At siya ay hinainan nila ng pagkain, datapot kanyang sinabi, "Hindi ako kakain hanggat hindi ko nasasabi ang aking sadya." At sinabi ni Laban, "Magsalita ka." At kanyang sinabi, "Alilang katiwala ako ni Abraham, at pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking Panginoon, at siya'y naging dakila, at siya'y binigyan ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto, at ng mga aliping lalaki at babae, at ng mga kamelyo at ng mga asno. At si Sara na asawa ng aking Panginoon ay nagkaanak ng lalaki sa aking Panginoon nang siya'y matanda na, at siya'y pinagbigyan ni Abraham ng kanyang lahat na inaari. At pinapanumpa ako ng aking Panginoon na sinasabi, huwag mong papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak na babae ng mga Kananeyo na siyang lupaing aking kinatahanan. Kundi paruroon ka sa bahay ng aking ama at sa aking kamag-anakan, at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. At sinabi ko sa aking Panginoon, sakaling hindi iibigin ng babaeng sumama sa akin. At kanyang sinabi sa akin, ang Panginoon na sa harap niya'y lumalakad ako, ay susuguin niyang kasama mo ang kanyang anghel, at kanyang papagpapalain ang iyong lakad, at papag-aasawahin mo ang aking anak sa aking kamag-anakan at sa angkan ng aking ama.
Kung magkagayoy makakawala ka sa aking sumpa, pagka ikaw ay dumating sa aking kamag-anakan, at kung hindi nila ibigay sa iyo, ay makakawala ka sa aking sumpa. At dumating ako ng araw na ito sa bukal, at aking sinabi, O Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, kung ngayoy pinagpapala mo ang aking lakad na nilalakad ko, narito, nakatayo ako sa tabi ng bukal ng tubig, at mangyari na ang dalagang lumabas na umigib na aking pagsasabihan, makikiinom ako sa iyo ng kaunting tubig sa iyong banga. At siya'y magsasabi sa akin, uminom ka at iigib ko pati ng iyong mga kamelyo, ay siyang maging babaeng itinalaga ng Panginoon sa anak ng aking Panginoon. At bago ko nasalita sa sarili, narito si Rebecca na lumalabas na pasan ang kanyang banga sa kaniyang balikat at lumusong sa bukal at umigib, at aking sinabi sa kanya, makikiinom ako sa iyo. At dali-dali niyang ibinaba ang kanyang banga sa kanyang balikat, at nagsabi, uminom ka at paiinumin ko pati ng iyong mga kamelyo. Sa gayoy uminom ako at pinainom niya pati ng mga kamelyo. At siya'y aking tinanong at aking sinabi, kaninong anak ka? At kanyang sinabi, anak ako ni Bethuel na anak ni Nahor na ipinanganak sa kanya ni Milka. At inilagay ko ang hikaw sa kanyang ilong at ang mga pulsera sa kanyang mga kamay. At aking iniyukod ang aking ulo at sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham, na pumatnubay sa akin sa daang matuwid upang kunin ang anak ng kapatid ng aking Panginoon para sa kanyang anak. At ngayon, kung inyong mamagandahing loob at mamatapatin sa aking Panginoon, ay sabihin ninyo sa akin, at kung hindi, ay sabihin din ninyo sa akin upang pumihit ako sa kanan o sa kaliwa. Nang magkagayoy sumagot si Laban at si Bethuel at sinabi, sa Panginoon nagmumula ito, kami ay hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Narito si Rebecca ay nasa harap mo, dalhin mo at yumaon ka, at siya'y maging asawa ng anak ng iyong Panginoon, na gaya ng sinalita ng Panginoon. At nangyari na pagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at mga ibinigay kay Rebecca. Nagbigay rin siya ng mga mahahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. At nangagsikain at nangagsiinom siya at ang mga taong kasama niya, at doon nagparaan ng magdamag, at sila'y nagsibangon ng umaga at kaniyang sinabi, suguon ninyo ako sa aking Panginoon. At sinabi ng kanyang kapatid na lalaki at ng kanyang ina, matira ang dalaga sa aming ilang araw, 10 araw man lamang pagkatapos ay paroroon siya. At sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin, yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Papagpaalamin na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. At kanilang sinabi, tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig. At kanilingang tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama ako. At kanilang pinagpaalam si Rebecca sa kanilang kapatid at ang kaniyang yaya at ang alilang katiwala ni Abraham at ang kaniyang mga tao. At kanilang binasbasan si Rebecca at sinabi nila sa kanya, kapatid namin, maging inakanawa ng yuta-yuta at kamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ni yaong mga napupuot sa kanila. At tumindig si Rebecca at ang kaniyang mga abay at nangagsisakay sa mga kamelyo at nangagsisunod sa lalaki at dinala ng alilang katiwala si Rebecca at yumaon. At si Isaac ay nanggaling sa daang
Ber-lahai-roi sa paggasay na tira sa lupaing timugan. At lumabas si Isaac sa parang upang magmuni-muni ng dakong hapon, at kanyang itiningin ang kanyang mga mata, at kanyang nakita, at narito may dumarating na mga kamelyo. Itiningin naman ni Rebeka ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Isaac ay bumaba sa kamelyo. At sinabi ni Rebeka sa alilang katiwala, "Sino yaong taong naglalakad sa parang na sumasalubong sa atin?" At sinabi ng alilang katiwala, "Yaon ang aking Panginoon." At kinuha niya ang kanyang lambong at siya'y nagtakip. At isinalaysay ng alilang katiwala kay Isaac ang lahat ng kanyang ginawa. At dinalan siya ni Isaac sa tolda ni Sara na kaniyang ina, at ipinagsama si Rebeka at naging kanyang asawa, at kanya namang sininta at naaliw si Isaac pagkamatay ng kanyang ina. Chapter 25. At si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay Ketura. At naging anak nito sa kanya si Simram, at si Joksan, at si Medan, at si Midjam, at si Isbak, at si Suwa. At naging anak ni Joksan si Siba at si Dedan. At ang mga anak na lalaki ni Dedan ay si Azurim, at si Letusim, at si Liumim. At ang mga anak ni Midjan, si Epa at si Eper, at si Enek, at si Abida, at si Elda. Lahat ng ito ay mga anak ni Ketura. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mangkaloob. At samantalang nabubuhay pa siya, ay mga inalayo niya kay Isaac na kaniyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw ng mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham, 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos na mga taon, at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela, sa parang ni Efron na anak ni Sohar na Heteo na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het, doon inilibing si Abraham at si Sara ng kanyang asawa. At nangyari, pagkamatay ni Abraham, na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak, at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Ber-lahai-roi. Ang mga ito nga ang salit-saling lahi ni Ismael, anak ni Abraham na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto na alila ni Sara. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael ayon sa kani-kaniyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay si Nabayot at si Sedar at si Adbil at si Mibsam, at si Misma, at si Duma, at si Maasa, at si Hadad, at si Tema, si Jetur, si Napis, at si Sidema. Ito ang mga anak ni Ismael, at ito ang kani-kaniyang pangalan, ayon sa kani-kaniyang nayon, at ayon sa kani-kaniyang hantungan. 12 pangulo, ayon sa kanilang bansa. At ito ang mga naging taon na buhay si Ismael, 137 taon, at nalagot ang hininga at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Habila hanggang sa Shur, na natatapat sa Ehipto. Kung patutungo sa Assyria, siya'y tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga salit-saling lahi ni Isaac na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebeka, na anak ni Bethuel na taga-Syria, sa Padam Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog, at nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebeka na kanyang asawa ay nagdihi.
At nagbubuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi, "Kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako?" At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, "2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata." At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong katawat parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kaniyang kapatid, at ang kaniyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. At nagsilaki ang mga bata, at si Isaw ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Minamahal nga ni Isaac si Isaw sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebeka si Jacob. At nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Isaw na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Isaw kay Jacob, "Ipinamamanig ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot." Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, "Ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay." At sinabi ni Isaw, "Ako'y mamamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay?" At sinabi ni Jacob, "Isumpa mo muna sa akin." At sinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Isaw ng tinapay at nilutong lentihas, at siya kumain, at uminom, at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Isaw ang kanyang pagkapanganay.